92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, araw na nga po ng Matres. Nga! Hindi pala, araw ng Martes. Nga! At 14 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Halika na, samahan nyo na nga po ang inyong lingkod at syempre ang ating mga mabilis na mga paalaala. Hindi naman ho masyado importante itong aking paalaala ha. Basta ho, pagpalagay na lamang natin na ganito. Meron po kaming Pamigay Tuesday ngayon na 250 pesos na cash. Wala naman. Hindi naman gano'n. Wala namang kaano-ano. O yan, pero mas maganda i-share mo na nga ng i-share ang ating live streaming. Yan, para mas ma-ship rate nga po namin at mas makita. Mas na-appreciate kasi namin kapag kaganyan no? O kahit sino naman. Diba? Meron naman pa konting, merong pakimkim ng konti. Hindi naman mahirap pindutin yung yung share button. O kaya naman ay mag-comment sa ating mga segments dito. Ganun lang naman yan, kapatid. At para nga po sa lahat ng mga nakikinig na sa radyo sa 92.3 FM dito sa Metro and Mega Manila. Gandang tanghali sa iyo, kapatid. Ilakas na ang radyo. Oo, dahil maraming mga kwento na naman tayong mapapakinggan. O eto, yung ating HEART segment kung saan ay inaalam natin ano ba ang kanilang heart decision. Kaya nga biniyak-biyak natin at binigyan ng panibagong pakahulugan ang bawat letra ng salitang heart. Yung H ay yung half and half, baga 50-50. Yung letter E ay evaluate muna. Parang wait lang. Wait lang, kuya po. Wait lang. Ganyan, i-evaluate daw niya muna. O kaya yung letter A, as in, A. A muna, A. Ayan. Iba ba yun? Iba ba yung A? Iba ba? Iba yung A, A. Iba yun. A as in, approve. Yan yun. Approve na approve. Okay na kami, kuya po. Oo. Ayan, at syempre, nandyan din yung letter R. Yan yung reject. Okay? Na ayaw na talaga. Or, nandyan din ang letter T na, sige, kahit parang ayoko na, let's try again. Ganoon yon. Try again, basta meron pa ring token. Yee! Okay, kaya yan po yan, yung HEART segment natin. Pero sagutin nyo na rin po ang ating love question of the day na malibang makipagrelasyon sa ex ng kaibigan mo. Okay? Kausapin na natin. Alamin na nga natin, ano nga ba ang problema nitong dalawa nating makakausap na mula pa sa Las Piñas. Ganito raw po kasi ang kanilang problema. H2H. Yeah, hindi pala confessions yan, HEART, okay? Ayan, single mom at hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya itong makakausap natin na si Loisa ay inaayawan ng mga magulang ng higit 1 taon niya ng boyfriend na si Jerry. Hindi rin papayag daw ang nanay ni Jerry sakaling magsama ng araw silang dalawa ni Loisa sa iisang bubong ng bahay dahil itong si Jerry ay tumatayong breadwinner din sa kanyang pamilya naman. Ang depensa ni Loisa tuloy, may trabaho din naman daw siya. At kung tutuusin, mas malaki pang araw ang kinikita niya kumpara sa sweldo nitong si Jerry. Kaya kausapin na natin, 29 years old po itong si Loisa, samantala si Jerry naman ay 27 years old, parehas silang taga Las Piñas. Unahin na muna natin si Loisa. Loisa, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Ayan, Loisa, nasa trabaho ka ba ngayon? Wala po. Okay, sige. Pero may hanap buhay ka, may hanap buhay din si Jerry, tama? Opo, online selling po ako. Yan, okay. Si Jerry naman namamasukan. Okay. Simulat sa pool, talaga ba medyo mabigat yung loob sa'yo ng mga magulang nitong si Jerry? Ay, opo. Dahil? Ang ginapangita nila sa akin, ay
Bale, mabigat ho talaga ang loob ng magulang po. Kahit po, alam ko po may anak po ako, pero parang hindi naman po yun dahilan. Dahil nagmamahalan naman po kami. Pero Yes. po, ang nanay niya po, talagang iba po ang pakikitungo. Papaano yung ibang Masakit lang. papaano yung ibang pakikitungo? Pumupunta ba kayo sa bahay nila Jerry from time to time, Loisa? Sa ngayon ho, hindi po ako masyado nagkapunta. Kasi po, ayun po, napansin ko po talaga na hindi po ganun kaganda po yung sa akin kahit po na andun po ako. Oo. Sandali, Loisa, kwentuhan mo lang kami nung pagbabago. Kasi syempre, sabi mo nga, para nagbabago yung pakikitungo sa'yo. Syempre, bago mo nasabi yan, siguro naman, nung mga unang araw, mga unang linggo na nakilala ka nitong pamilya ni Jerry, kahit papaano, meron namang magandang naipakita o wala rin talaga? Nung first week o nung first time na ipinakilala ka nitong si Jerry sa mga magulang niya, kumusta? Maganda po sa una nung hindi po nila alam pa na single mom po ako. Yon, maayos naman. As in, Maayos. oo, maayos na maayos. Kailan nyo ba sinabi na ikaw ay single mother na rin? Mga halos isang buwan po. Tapos, Kasi hindi ko naman po ginaisip na big deal po sa kanila yan. Ilan ba mga anak mo sa una, Loisa? Isa po. Okay. Ano bang dahilan? Bakit ka naging single mom? Iniwanan ka na lang ba o nakipaghiwalay ka? Papaano? Opo. Nabuntis po ako nung dalaga po. Ako. Opo. Nung medyo bata pa po ako. Oo. 18. Opo. 18 po ako na nabuntis po. Yan. Pero nung mga panahon na yan, na ipinakilala ka ni Jerry, responsable ka naman. O doon sa anak mo mismo, naghahanap buhay ka na rin. Opo, opo. O, tama. Talagang, opo, itinaguyod ko po yung anak ko po. At sabi mo nga, doon sa first month na hindi nila alam ay mainit ang pagtanggap sa'yo nitong pamilya ni Jerry. Yan, sa tingin ko. Maganda naman po sa umpisa po. Hindi naman po ganun kaganda, pero at least parang medyo... Tanggap ka. Ano po? Tanggap ka. Parang ganun po. Yun, nakakausap ka naman o nakikipag-usap ng maayos. Pero nung ang oras na nalaman nila na meron ka palang anak, nag-iba na talaga agad. Oho. Tama. Oho. Okay, bakit daw? Kasi daw po yung naririnig ko lang po. Kasi minsan po, naririnig ko yung mother niya po na sabihan po na madami pong babae na dalaga naman po. Wala daw pong sabit. Kung tawagin nila. Ano po? Nasan ka nito? Nasan ka niyan kung naririnig mo? Nasa sala ho. Nasa sala lang, kinakausap nila si Jerry, so feeling mo ipinaririnig talaga sa'yo. Aha. Okay, may halong parinig yung pagsasabi at pakikipag-usap doon sa anak. Pero baka naman maliit lang talaga yung bahay at maririnig mo. Ganyan, mga paalaala lang ba ng isang magulang sa anak? Kasi hindi naman, with all due respect sa lahat ng mga single mothers, okay, meron talaga kasi mga magulang na ganyan, they only want what's best para sa kanilang mga anak. Okay, at hanggat maaari, yan din yung sinasabi, meron naman mga single, ba't hindi ka makahanap ng single na katulad mo? Baka yun lang naman yung isang statement na binanggit at sumama na rin ang loob mo, Loisa? Para sa akin po kasi, hindi po yata tama po na parang, parang nababastusan po ako na tuwing parang ipapamuka po lagi. Na ganun po. Wala naman po akong ginawang masama sa kanila. Kaya, bakit po nila kailangan na parang anuhin po yung pagka-single mother ko na hindi
na never ko po na ipinagastos o ipinaano ang anak ko sa boyfriend ko po. Ipinaako kay Jerry yung responsibilidad. Hindi mo yan ginawa. Never. Pero dun sa tanong ko nga rin kanina, baka once mo lang naman narinig ito bilang paalaala ng isang magulang sa kanyang anak. Pero naulit pa ba yon na yung ganyang klase ng mga statement, single mom yan baka may iba pa dyan, Jerry. Naulit pa talaga na naulit? Okay. Hindi lang po sa porket single mom. Ano pa? Saka, wala daw po akong, hindi daw po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Yun. Okay, sige. Sa pagkakataong ito, kausapin naman natin si Jerry. Ayan, kasi nga, marami naman din palang nasasabi na yung mga magulang niya, lalo na yung nanay, yung nanay ni Jerry against you. Okay. Yung tatay, hindi ba ganon? Ha, Loisa? Yung tatay ni Jerry, hindi naman. Hindi ho, dahil minsan ko lang naman po na makita. Okay. Sige, kausapin naman natin si Jerry mula din dyan sa Las Piñas. Jerry, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po. Jerry. Naririnig mo ba yung mga sinasabi nitong si Loisa na 1 taon mo ng girlfriend pero nung daw malaman ng magulang mo, lalo na nga ng nanay mo, na siya ay isang single mother, ay nag-iba na yung pakikitungo sa kanya? Opo. Bali, kasi parang dinedepensahan na po ako ng mother ko. Dinedepensahan saan? Pwede naman daw po ako maghanap ng ibang babae. Para, siyempre, may responsibilidad daw ako agad. Kaysa naman na, tapos hindi pa daw sa akin, gano'n. Kaya, pinapaunawa ko rin naman sa kanya. Na, kasi, siyempre, mother ko yun. Ayaw niya na masaktan din ako mamaya. Hindi rin mapunta sa maganda yung relasyon namin, di ba? Okay. Pero, hanggang ngayon ba, kayo pa rin itong si Loisa, Jerry? Opo. Yes, po. Yan. Saganang kayo pa rin at pinakikinggan mo naman syempre yung mga sinasabi ng nanay mo, ikaw, kumusta ba ang 1 taon na pagsasama ninyo nitong si Loisa? Mukhang yun lang naman ang problema. Tama ba? Yun ang medyo major problem nyo talaga. O yung pagiging against o yung pagiging kontra nitong si nanay sa relasyon ninyo ni Loisa. Ano naman ang ginagawa mo tungkol dito? Bali, kinakausap po sila parehas. Bali, yung sa mother na side ko po kasi, hindi po basta-basta makakausap, magtatampo lang pagka regarding sa ganun. Kaya pinapaunawa ko muna kay Loisa na hinay-hinay lang muna tayo. Unawain muna natin. Ganun. Tapos, siyempre magpatuloy pa rin tayo sa pagsasama natin. Kasi alam ko naman na mahal natin yung isa't isa. Siyempre, ganun talaga lagi na lang may challenges sa relationship. Wala namang perfecto. Kaya, anuin muna natin. Pagdasal natin na magiging okay din ang lahat. Okay. Ayan. Pero, linawin ko lang, dun sa sinabi mo, kinakausap mo yung nanay mo, dinedepensahan mo naman ba o nililiwanagan mo naman ba ang isipan ng nanay mo na, Nay, alam ko yung gusto mo na mapunta ako dahil single ako, sa single din dapat ako. Alam mo, may mga ganun pa rin kasi mag-isip, magpasa hanggang ngayon, Pero nakakalimutan nila na ipaalala na, Nay, 1 taon na po kami, maayos naman kami. Mukhang kayo lang ang may issue sa amin. Dahil totoo ba yung sinabi ni Loisa, wala naman siyang pinapaako na responsibilidad sa'yo, lalo na doon sa bata na anak niya nga doon sa una. Diba? Responsable naman na karelasyon itong si Loisa, tama ba? Tama po. Oo, ikaw ba, are you doing your part para paliwanagan nga si nanay o kinig-kinig lang? Alam mo, okay yan Sabi mo nga, ipagdasal natin na maging okay. Pero kailangan hindi naman natin iasa lahat naman sa Diyos. Okay? Na pati na lang yung magagawa mo para paliwanagan yung nanay mo, iaasa mo pa sa kanya. Ha? Pwede ba yun?
Pwede naman po. Oh, ayan. Pero ito na nga ang pagkakataon na kung mag-usap nga kayo, Loisa and Jerry. Ayan, Loisa, ano ba yung gusto mo? Kinakausap daw kasi ni Jerry ang nanay niya naman, ano? Pero ano ba yung gusto mong gawin pa nitong si Jerry para naman patunayan na hindi lang basta dinedepensahan, kundi ipinapaliwanag nyo sana sa nanay, ha? Yung sitwasyon na meron at yung relationship na meron kayo ngayon. Okay? Loisa and Jerry, mag-usap kayo. Go ahead. Hello? Hello? Ga? Parang ga? Bali, kinausap ko naman si mother regarding dun sa issue na yan. Kasi sabi ko naman, okay naman tayo. Then, di naman tayo magtatagal lang ganon kung hindi talaga okay. Sabi ko marami talagang challenges. Sabi ko sana wag na lang kayo yung maging balakid o maging hadlang sa amin sa pagmamahalan natin, di ba? Siyempre, mahirap naman magbuno ng ilang years na pagsasama na ganon lang dahil sa magulang na paghihiwalayin tayo o hindi ka matanggap, di ba? Okay ka naman eh. Nagkakasundo naman tayo sa lahat ng bagay. Halos wala naman tayong pinagtatalunan. At yung sa anak mo, mahal ko rin naman anak mo. At wala naman akong responsibilidad masyado na inaako doon dahil syempre sabi mo nga, kaya mo naman yun. Sabi ko, okay lang, basta ako tatayo na lang ako maging second father niya para okay naman yung bata. Ano masasabi mo ron, Loisa? Alam ko naman na ganun nga. Kaso, alam mo yun nga, sobra kasakit ba yung marinig mula sa nanay mo. Masakit. Sobra kasakit sa akin. Dahil ginagawa ko naman lahat. Hindi ako nanghihingi. Never ako nanghingi or kahit na sa'yo dahil mahal kita. Pero minsan, alam mo, hindi ko lang maisip kung paano nasasabi ng mama mo na nandiyan ako. 'Di ba? Parang gusto ko lang sana na kung mapunta ako sa bahay ninyo, medyo, alam mo, wala akong marinig o maiwasan man lang. Dahil syempre, pag nandun ako, lagi talaga may naririnig akong ganong salita. Kaya, diba, minsan, halos ayaw ko nang pumunta sa inyo. Dahil sa ganun, gusto ko sana kahit papano mapagtanggol mo ba? Mapagtanggol mo ako sa mama ni mo. Kahit hindi naman na yung anuhin mo mama mo, pero mapasabihan ba na wag mo na ngayon kasi nandito ako, ganun, o di kaya mamaya na lang pag wala na ako para hindi ko marinig ba. Alam mo yun. Yun na nga yung sabihin ko sa kanya. Paliwanag ko sa kanya kasi hindi naman okay din yan. Siguro baka na ano mo lang din. Siyempre, alam mo naman, single ako. Siyempre, na wala akong anak, ganun. Kaya, pinaparinig niya lang siguro sa inyo para siguro mahalin mo ako lalo at ingatan. Kasi syempre magulang ko siya, natatakot din niya na masaktan ako. Tapos iwan mo lang ba? Kaya siguro intindihin lang muna natin kasi hindi rin ako makapag-ano sa kanya ng gusto. Gawa ng, syempre magulang ko siya, ayoko din naman siya magtampo. Tapos medyo lumaki pa yung issue. Kaya mas okay pa na ano lang muna natin, intindihin lang natin. Pero patuloy pa rin tayo sa relasyon natin.
Okay. Loisa and Jerry, okay. Jerry, ikaw ba gumagawa ng paraan para mapalapit naman itong si Loisa sa nanay mo? Opo. Oo, gawa mo naman ng paraan na mailapit ang loob niya. Loisa, anong ginagawa mo sa bahay nila Jerry kapag ka nandun ka't bumibisita? Hindi kasi ako masyado nagtatagal, Kuya Poy, pero every punta ko talaga na dadala ako ng mga pasalubong, gamano ako, lahat po na makipag-usap ako, ga-entertain ako sa kanila, yung mag-hi, mag-ano. Yes. Yung alam niyo po yun, yung inilalapit ko po ang sarili ko po sa kanila. Okay. Opo. Lahat po ng respeto, ibinibigay ko po. Well, tama yan, Loisa, no? At Jerry, ginagawa naman pala ni Loisa ang lahat. Now, do your part. Oo, nandun na tayo sa punto na magulang natin yan. Hanggat maaari, syempre, ire-respeto natin ang kanilang mga desisyon. Pero hindi naman, wag naman lagi nating i-flaunt o wag naman natin laging ipagmayabang na iniingatan lang ako ng magulang ko kasi single ako. Aba, uy, marami mga single na may mas mahalaga pa. Ha, mas kumbaga yung mga bachelor o mga bachelorette kung tawagin na mga yayamanin talaga. Yung I mean, 'di ba? Don't get offended, Jerry, no? Diyan sa mentality ni nanay, bagaman sila ay concerned nga sa atin, sabihin niyo medyo bababaan naman yung pride. Oh, because that's their ego speaking. Hindi talaga yan yung kanilang personalidad. I don't think so. Oo, kaya wag masyadong mataas din ang expectations sa mga tao. Okay, Jerry? Medyo ibababa rin yung ihi. Masyadong mataas ang ihi eh. Ha? Pwede ba yon? Apo, sinabihan ko naman po. Oo, hindi ko ina-encourage. Hindi ko ina-encourage pare na bastusin natin. Pero depensahan mo naman. Yung tao na katulad ni Loisa na siya mismo inilalapit niya yung sarili niya. Ikaw, do your part. Ilapit mo rin itong si Loisa at subukan na pakinggan o i-appreciate ng nanay mo. Sabihin mo, Nay, i-appreciate mo naman ang mga effort ni Loisa. 1 taon na po kaming magkasama. Okay? At hindi menos, hindi kabawasan para sa isang single parent na siya ay single parent. In the first place, hindi nila pinili na sila ay maging single parent. Okay? Ayan, dahil medyo masakit din yan. Ako, I have cousins, I have relatives na single parents. 'Di ba? Pero does that make them less of a person? 'Di ba? Sila ba ay kaiwan-iwan? Of course not. O hindi. Mahalaga ang mga single moms, mahalaga ang mga single dads. Iniwan sila. Pero ang mga single, katulad mo Jerry, ay hindi mas mataas yung kilatis. Okay? Yung pa ring pakikisama natin, pakikipagkapwa-tao, yung respeto na maibibigay natin sa kapwa, yun ang mas importante. It doesn't really, wala talaga sa conversation yung single parent ka ba? O single ka? Virgin ka ba? O hindi? Di ba? Hindi ganun. Oo, ang usapan. Okay? Sabihin mo sa nanay mo, umalis na sa ganong klase ng conversation para gumaan-gaan ang usad ng buhay. O baka natatakot din kasi si nanay, ano? Kasi breadwinner ka, tama, Jerry? Apo. Oo, kung sakasakali ba na titira kayo ni Loisa sa isang bubong, isa ba yun sa mga kinakatakot ng nanay mo? Kaya dinidiscourage ka niya na wag na si Loisa kasi imbis na kayong dalawa lang gagasusan, meron pang isang bata, may +1 kung tawagin. Isa ba yun? Para po kasi yung mama's boy ako bali paborito po kasi ako ni mother kaya talagang ayaw niya na parang ayaw ko ilayo niya sa feeling niya. Okay, may problema tayo dyan, ano? Ayan, pero ang problema is between you and your mother. Pero ikaw rin ang makakagamot niyan. Okay, dahil kahit sino pala, kung ganyan, na ikaw ay mama's boy. Alam mo ako, mama's boy din ako eh. No, bagaman wala na akong ina, pero hindi naman sa mga responsibilidad, ibigay mo na doon sa bata o ibigay na sa atin yung mga responsibilidad na kaya nating desisyonan. Yan ang ipaalala mo kay nanay. Okay, katulad ng pagdedesisyon mo na piliin itong si Loisa
na makasama at 1 taon na nga kayo, single mother pa siya at that, wag ka nang babyhin masyado. Decision mo na yan, responsibilidad mo na yan, manalo man o mag-fail ang relationship na yan, decision nyo yan. Okay? Decision mo yan. O, wag mong yakapin masyado yung favorite ako ng nanay ko, mama's boy ako eh. 'Di ba? Wag. Oo, wag ganoon. Okay? Makipag-usap na maayos kay nanay, sabi mo, ready na po ako, nay. 27 years old ka na, Jerry. Ready ka na sa mga responsibilidad. Okay? Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos, ng mahinahon. Okay? Opo, tama po. Sige. Ano ba ang HEART, ang heart decision ninyong dalawa, Loisa and Jerry? Sige, ikaw muna, Jerry. Ayaw na ba? Mas pakikinggan ba si Mami o si Loisa? Bali, continue ko pa rin po yung relasyon namin ni Loisa kasi sayang naman din yung namin, yung mga panahon na magkasama kami. Saka yung pagmamahalan namin. Okay. So, ang desisyon mo ay ano? HEART. Ano doon? Ha? Approve o try again? Approve na approve. Okay. Si Loisa, eto ang tanong. Ano kayang isasagot ni Loisa dito? Loisa, ano ba sa'yo, ha? Half and half? I-evaluate mo na muna. Approve, reject na. Ayoko na, Kuya Poy. Gusto ko lang makausap kayo pero ayoko na. Or, letter T, try again. Ano ang sa'yo, Loisa? I-try again po, Kuya Poy. Kahit na parang ayaw na at nasasaktan na rin itong si Loisa. Pero try again. Okay. Pero, i-try ko po ulit. Pero, hindi naman po ako mag-iintay ng tagal pang panahon, Kuya Poy. Opo. Tama. Oh. Mga gaano katagal ba? Loisa? Mula po ngayon, siguro ho, mga kalahating buwan po. Tama na po siguro yun. 2 weeks. Kung wala po akong nakitang change or pagbabago. Improvement. Opo. Yan. Talagang, kahit po mahal ko po siya, let go na lang po. Yan. Okay, Jerry, narinig mo na maayos yan, ano? Yung sinabi ni Loisa na yan. Kumbaga, malapit na rin yung enough is enough para sa kanya. Well, good luck sa inyong dalawa, sa inyong relationship, ha? Loisa and Jerry. At sana nga manaig pa rin yung tawag ng pag-ibig kaysa naman doon sa, syempre, ginagalang natin ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak, yung concern na yan. Pero papaano naman kapag meron ka ng gustong papasukin sa puso mo na iba, pero nadidiktahan ka pa rin ng mga magulang? Be mature enough to get into a relationship. Okay? Be responsible enough para tumanggap ng mga responsibilidad. Tama ba yung sinabi ko? Be responsible enough to be responsible. Sa relationship. Pero ganun. Okay? Something to that effect. Hindi pa pwede na. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, ayan, naliligaw ka na nga, nakikipagrelasyon ka na. Love question of the day. Ang love question of the day, mali bang makipagrelasyon sa ex ng kaibigan mo? Mamaya po yan, ha? Para sa ating pagbabalik, ay alam na alam nyo, meron kayong mga kasagutan. Pero sa ngayon, naku, ang daming mga reaksyon doon sa ating storya kanina. Sandali. Ayan. Sabi ni Janice Dagami, naranasan ko rin yan sa ex ko na harap-harapan ko mismo na ayaw sa akin nung nanay niya. Mama's boy at bunso pa si ex. Kaya iniiwanan yung ganyan. Hindi kawalan. Ayan, si Toms Tumbaga naman, sabi niya, iwan mo na yan lalaki girl, wala kang mapapala dyan. Baka pati paghuhugas ng wet po niya. Iaasa pa sa nanay niya. Hay, naku, tanda mo na. 'Di ba? Alam nyo, to be fair with Jerry, maayos naman at magalang naman siyang kausap. Pero yun na, mas maigi nga na itong si Loisa kanina ay nagbigay na ng ultimatum.
2 weeks. Kapag ka hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ng nanay mo, kahit pa mahal kita, nababastos din ako doon sa bahay nyo. Ng nanay mo. Kaya nga yun 'di ba? How ironic. Iniingatan mo na masaktan yung partner mo. Pero, 'di ba? Iniingatan mo na masaktan yung partner mo sa mga salita ng ibang mga tao, pero sa sarili mong ina, sa sarili mong kapamilya, kapag ka pinagsasalitaan, sige na, hayaan mo na lang muna, si mami yan si nanay yan. Hindi naman pwedeng ganun at ganun. Kasi nga, naging practice na. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses. Mula nung last year pa. 'Di ba? Kaya, Jerry, take a stand. Ipaglaban mo naman yung partner mo. Totoo naman yun, yung sinasabi ng mga nandito, no? Ayan, si Dina Casaol, sabi niya, wag mo nang intindihin yan, magsasawa din sila, lalo kung ma-prove mo sa nanay niya na deserve ka ng anak niya. Nanay din ako, pero hindi ako nakikialam sa mga anak ko kung sino ang gugustuhin nila for as long as hindi naman kriminal at hindi rin naman addict. Yun nga paano merong ang karelasyon? Single! Pero mamamatay tao, gusto mo yon? Single, pero addict. 'Di ba? Problema rin yun. Doon na ako sa single dad o doon na ako sa single mother. Na maayos naman. Nga lang, tsaka wala namang pumili na maging single. Pangarap ko maging single mother, maging single dad. Wala naman siguro nangarap ng ganyan. 'Di ba? Lalo na sa pagpapalaki ng bata, gusto nila ay merong katuwang sa pagpapalaki ng bata. Love question of the day. Alam nyo mga kapatid, napakarami ng mga sagot natin sa love question of the day natin na mali ba ang makipagrelasyon sa ex ng kaibigan mo. Pero babasa lamang po ako ng 2 Pwede nyong i-review ang iba pa mga komento. Yung iba nakakatawa, yung iba naman ay talagang makaka-relate kayo. Sabi ni Jovelyn Alvarez, para sa akin hindi naman po masama kung yun talaga ang tadhana para sa kanila. Hindi po nila maiiwasan ang bawat isa. At sabi naman ni Romulo Argonahota, para sa akin hindi masama at walang masama din doon. Nasa kaibigan mo na magiging diferensya kung anong iisipin niya sa inyong dalawa. Kung mag-iisip ba siya ng masama laban sa inyo o hindi. Ayan. Pero yung iba, sinasabi sina Alma Aranillo, naku, mali po ang makipagrelasyon sa ex ng jowa mo. Kasi nga kaibigan mo siya at kung maging kayo ng ex niya, hindi may iwasan ang pagkikita ninyong tatlo at magkakailangan. Lalo na siguro kung hindi maganda ang paghihiwalay nila, mabigat sa damdamin. Ilan lamang po yan sa napakarami na mga isinend ninyo. Okay? Ayan, pero eto na muna ang pampalubag loob naman. Ang winners ng dalawa nating 250 pesos na cash na sina Jaron Pagay mula sa Ilocos Sur. Ang nanggaling po ang kanyang kasagutan sa Heart. Okay? Sa HEART natin. At syempre, ang second winner naman ay si Angelo Gangano. Nagmula naman sa Love Question of the Day. Opo, congratulations, 250 pesos ang para sa inyo. Paano? Bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Alas 12 ng tanghali, ito po ang programang Heart to Heart. Kasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy.